Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Natin ngayon, ito po, no, sabi po, pahayag ng ating former Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, no? Ayon po kay Davao del Norte 1st District Representative and former Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, ang ating pong Pangulo ay dapat to make the ultimate sacrifice, no? First time ko lang po narinig ito sa mga tao sa gobyerno, na kinakailangan na pong magkaroon ng ultimate sacrifice ng ating Pangulo para po mailigtas ang ating bayan. Ang ultimate sacrifice po ibigay na, no? Turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. Kasi mukhang iba po na yung no? Iba na po yung action ng China. Kanina napanood ko. Bumangga na po tayo. Mukhang habol na po ng China talaga na escalation. Hinarangan na naman nila. Ang hirap po kasi magpreno sa Ang hirap po magpreno. Balita po ngayon ng 24 oras ba yun o saksi? Dire-diretso nabunggo po natin. Mukhang nabutas natin yung barko nila. Baka naghahanap lang po yung China ng dahilan. Wala na Wala na pong parang hopeless. Kasi wala tayong marinig na malinaw na tahakin. Ang una nagsalita maliban sa mga meron. Lahat po meron Lahat ng mga gustong dumaldal meron. Si Antiveros, si Kiko Pangilinan, at iba pang meron, no? Lahat po ng meron wala namang pong silbihan. Gusto kasi nila gawing meron na lang si Sara Duterte kaya nila pinagsasalita. Pero actually po, pati si Roque meron. Wala na po, no? Wala po tayong marinig na matinong walang assurance sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po 'yan, araw-araw po 'Di ba? Nung isang araw binomba tayo. Nung sumunod na araw pagkatapos tayong bombahin, yung mga sa hindi ko na matandaan yung pangalan ng bahura na yun. May mga scientist tayo na in-electric pa na nila ng helicopter. Tapos ngayon, banggaan na po. Ang problema, tayo pa bumangga. Kasi nga, hinarangan tayo. Ang bilis ng takbo Biglang umovertake. Siyempre, dire-diretso yung barko natin, no? Talagang Sandy Cay. Yan. Tapos ngayon, marami na po. Marami pong hindi po ubra sa ganito yung lilipas din yan. Mukhang hindi po lilipas to, mahal na Pangulo. Kaya po, ito po yung pinaka-practical na nakikita ni dating Speaker Alvarez, na yan lang po yung makakasiguro ang makakais ng tension with China. Kasi pinanood ko rin kanina yung interview ni Pangulong Marcos, hindi niya rin po kayang sagutin yung nandirekta Yung sinasabi niya na ayaw niya rin ng digmaan. Pero ayaw niyo ng digmaan, Mr. Marcos, Mr. President. You don't like us to go into war, but we've been doing this patintero with the Chinese vessels ever since na kayo po ay umupo diyan po sa posisyon. Wala po kami makitaan maliban po instead po na yung po lahat ng tauhan ninyo, instead na mag-de-escalate, no? Nakita po nilang opportunity to para birahin na naman yung mga Duterte. Hindi po solusyon. Wala pong yung mga engot-engot naman pong mga vlogger, tambi vloggers at mga supporters. Tuwan-tuwa po, no? Tuwan-tuwa po na may chance silang banatan yung mga Duterte sa mga ganito.
Wala po kayong pang-intindi sa ating kalagayan, no? Napakahirap po. Baka kala nyo napakasarap. Miski si Pangulong Marcos, pakinggan nyo yung interview ni Pangulong Marcos. Ayaw niya nung digmaan. Kaya lang wala tayong makitang hakbang. Hindi man lang sabihin na willing ako makipag-usap, pumunta sa Beijing para ayusin yung ating problema, o yung padala ko yung aking defense o yung aking foreign affairs secretary para de-escalate. Mag-usap yung mga foreign affairs secretary tsaka yung katumbas nito. Kasi hindi na po pwede yung mga estilo nyo na isisi lang sa Duterte to. No? Kinakailangan ng mamamayan natin na tignan nyo po yung AFP. Maximum tolerance. Alam nyo, wala po kaming nakikitang action talaga. Maraming salamat sa 10 star na pinadala. Sino ba nagpadala? Kay Aglayan Journeyman. Thank you very much po. Hindi po namin makita yung yung makakalusot tayo rito. Wala talaga, walang pahayag na alam niyo yung mga tao, tapos dito na lang tayo lahat nakatutok. Wala na po tayo. Wala pong ibang trabaho na naiwan na natin lahat ng mga trabaho natin. Paano yung pagpapababa ng mga presyo ng bilihin? Mahirap po to. Putok na putok po sa buong mundo na tayo po ay nakikipaggirian sa China. Kahit hindi nyo pa purpose yan. Lahat po ng pag-iikot ninyo sa iba't ibang parte ng mundo, nabaliwala po yan ng continuous na escalation dito sa West Philippine Sea. At hindi po nakakatulong, mahal na Pangulo, no? Hindi po nakakatulong yung hinahayaan lang tong lahat ng mga dumadaldal. Akala nyo masaya yung daldal kayo ng daldal? Banat si Kiko, banat si Ontiveros, banat si Dilima, banat si ganun. Pati nga yung mga bansa sa Southeast Asia. Putya, gusto pa nating idamay. Sinasabi pa, bakit wala kayong kibo? Anong kibo ang pinagsabi nyo gusto ba nilang kalabanin ng China? Dahil sa atin? Ang problema po ito, yung mga Southeast Asian nation, hindi po gumaganti. Kung binomba sila ng tubig, bubombahin din nila ng tubig. Ito sa atin parang, sagutin nyo nga po kami, ang estilo ba natin para maawa sa atin ang mundo? Ayan po, may tama, 3 sundalo natin, 3 Coast Guard ba yun o Navy? 3 po sa kanila, may tama. Tinamaan ang lakas po ng bomba na ng tubig eh. Hindi na po to alam nyo nga, may nabasa ko, wala lang pong bala. Yun lang po ang kulang para maging gera yun ng nagaganap sa West Philippine Sea. Wala po tayong contingency. Wala po tayong yung gagawin natin lahat. Wala. No? Panay tayo dakdak, sisi. Nakipagkasundo ka pala, lintik na pakikipagkasundo yan. Ang sinisisi nyo yung Duterte nung nakipagkasundo 2016. Sinisisi nyo alam nyo, Roque, ito lang ang payo ko rin sa'yo, Attorney Harry Roque. Hindi ka, alam nyo po, no? Dapat kumukuha kayo ng cue kay Sara Duterte. Di po ba? Hindi po lahat nadadaan nyo sa tokes din. Araw-araw kayong naglalabas ng statement. No? Ito lang po na ko kay Attorney Harry Roque. Tama po, dati kayong spokesperson ng Pangulo. Pero dapat tinitignan nyo rin diskarte ng mga Duterte. Tahimik si Sara Duterte, hayaan niya yung Pangulo. Bakit hindi niyo po magawang tumahimik din? Nagkakaroon patuloy. Tignan po ninyo ngayon, kayo na lahat kinukot. Di ba? Absurd na nga yung pagbibintang nila kay Sara Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na nga nila yung banat ni Pulong, ang ganda po ng diskarte ng mga Duterte. Panalong-panalo sa propaganda. Ang problema, ang dami, araw-araw maya. Kada oras yata meron nilalabas si Attorney Harry Roque. Hindi nyo ba alam yung card ng mga Duterte nasa dibdib naman?
Kayo, binubuyang niya yung lahat. Unnecessary. Ako sa totoo lang, unnecessary. Yung mga ginagawa niyo, hindi kayo nakakatulong rin. Humahaba lang yung diskusyon. Naunawaan ko yung sinasabi niyo, Attorney Harry Roque. Pero, nakita niyo ba, tumatahimik yung mga Duterte? Binibigyan niyo kasi ng bala yung mga kalaban. Alam kong hindi naman nagtaksil si Pangulong Duterte. Ikaw din, hindi ka rin naman taksil sa ginagawa mo. Kaya lang, nagkakaroon ng bala tuloy yung mga kalaban natin. Ikaw na yung kinukot ng lahat eh. Tapos na. Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.